Magandang oras po sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagkakataon na naman ang binigay ng ating Panginoon upang tayo magsama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po ay nagagalak na kayo aming makasama muli sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Binabati natin ang lahat ng ating mga tagapanood at tagapakinig dyan sa YouTube channel at sa Adventist World Radio Station 89.1 mula sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao at lahat ng ating taga-subaybay mula sa ibayong dagat. At ating babatiin ang ating mga kapatid dyan sa Himagtikon, Lagunoy, Camarines Sur, dyan sa Lourdes, Yang Nabua, Camarines Sur, dyan sa Hong Kong, sa Marilao, Bulacan, sa Singan, Pangasinan, sa Kabilukan, Calasiao, Pangasinan, dyan sa Las Rosas, Madrid, Spain, sa North Caloocan Home SDA Church, sa Sibuyan, Romblon, sa Santa Lourdes Church, PPC Palawan, sa Montulia and Family, sa Divilacan, Isabela, sa Melbourne, Australia, sa Lucena City, sa Dumarao, Capiz, Nabasaklan, sa Zamboanga del Sur, sa Misamis Oriental, Mindanao, sa Lamot, Ifugao, sa United Kingdom, Zambales, sa New Mexico, USA, sa Paris, France, sa Pennsylvania, sa Madeo, Cavite. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoong Diyos. At tayo tutungo na sa atin pong programa sa oras ng pag-aaral ay sama-sama nating bubuksan ang salita ng ating Panginoon at pag-aralan ng mga mahalagang aral na makakatulong sa ating pananampalataya at pamumuhay. At ang ating hangarin na hindi lamang kalamaan, kundi mas malalim pa na pagkakilala sa ating Panginoon at higit na pag-ibig sa Kanyang mga pangako. At sa ating paglalakbay, sa ating pag-aaral sa oras na ito ay makakasama natin muli ang dalawang espesyal na panauhin na magbabahagi ng kanilang pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Kasama natin muli ngayon si Pastor Marvin Diaz, ang Ministerial Secretary at NDRIEL Director ng Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Marvin? Mabuti, Pastor Jules, Pastor Edimar, at yung mga kaibigan, mga kapatid na sumasabaybay itong programang ito. Nawa pagpalain kayo ng ating Panginoong Hesus. Amen. At syempre, kasama din natin si Pastor Edimar Balido, ang Sabbath School Personal Ministries NDRIEL Director ng Northeast Luzon Mission. Kumusta ka, Pastor Edimar? Maraming salamat, Pastor Jules, sa isang muling talakayan na ito'y nag-uugnay sa atin sa ating paglago sa pananampalataya. Tayo ay nasa third quarter pa rin sa taong 2026 sa ating pag-aaral na may pamagat Una at Pangalawang Korinto. At tunay na kamangha-mangha ang patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa sa mga banal na kasulatan. Ngayon, tayo ay maghanda at sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng leksyon. At inihikayat kong lahat na ilabas na ninyo ang inyong Biblia at sumunod sa ating pagbubulay-bulay ng mga ginintuang salita ng ating Panginoong Diyos. At upang tayo ay gabayan ng banal na Espiritu, tayo po muna ay manalangin. Hilingin natin si Pastor Marvin na pangunahan tayo sa panalangin. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, ang iyong mga salita ay mayaman sa katotohanan. At ang biyaya ay dito po na-spell out. Aming pong pag-aaralan ang iyong mga salita. Gabayan niyo po kami at bigyan mo po kami ng pagkaunawa. Ito ay hindi namin magagawa sa amin pansarilang, kundi aming pong inanyayahan ang banal na Espiritu na siyang gumabay po sa amin sa aming pag-aaral. Maraming pong salamat sa pagdinig ng aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay nasa pang-7 na bahagi ng ating leksyon sa third quarter na ito. At ang pamagat ng ating lesson sa pang-7 na leksyon natin ay isang larawan ng pag-ibig.
Maglulugod ko kayong tinatanggap sa isa na namang makabuluhang yugto ng ating sama-samang paglago sa salita ng ating Panginoong Diyos dito sa oras ng pag-aaral. At ang ating talatang sasauluhin ay matatagpuan sa Unang Korinto, Kabanata 13, ang talata ay 13. At ngayon ay nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Kaibigan, ang pag-ibig ang pinakamatibay na patunay ng pagiging matatag na Kristiyano. Dahil ipinapakita nito ang mismong katangian ng Diyos at nagbibigay kahulugan sa bawat spiritual na kaloob at ministeryo. At itinuturo ni Pablo na ang pag-ibig ay hindi lang basta isa sa maraming magagandang katangian. Ito ang pinakapuso ng buhay Kristiyano at ng paglilingkod. Kung walang pag-ibig, nawawalan ng halaga kahit ang pinakamagandang talento o tagumpay ng bawat isa sa atin. Dahil ang pag-ibig ang nagpapakita ng karakter ng Diyos. At ito ang pundasyon ng lahat ng ating relasyon bilang mga magkakapatid kay Kristo. Madalas nating tinatawag ang Unang Korinto 13 na love chapter, pero hindi ito sinulat para sa mga kasalan. Isiningit ito ni Apostol Pablo sa gitna ng kaniyang tatalakay tungkol sa mga spiritual na kaloob sa Kapitulo 12 at 14 dahil may mabigat na rason. Ang mga taga-Korinto noon ay masyadong nakapokus sa kanilang mga espesyal na kakayahan o spiritual gifts, pero nakakalimutan nila na ang tamang saloobin sa paggamit ng mga ito. At nagkaroon sila ng pagmamataas, kompetisyon at pagkakabahabahagi. At upang mas maunawaan natin ang ating biblical na perspective sa ating leksyon ay himayin natin ang 3 punto sa ating pag-aaral. Una, love above gifts. Pangalawa, love in action. At ang pangatlo, love that endures. Unahin natin ang unang punto na tatalakayin. At tandaan natin ang katotohanan ito. Kung walang pag-ibig, nawawalan ng pangmatagalang kabuluhan ng ating mga talento, spiritual gifts, at kahit ang malaking nagawa natin sa relihiyon. Upang mas maunawaan natin ang puntong ito ay narito muli ang 3 mahalagang tanong na dapat nating pag-usapan sa oras na ito sa pamagitan ng ating mga dalawang guests. Una, bakit nga ba mas pinahalagaan ni Pablo ang pag-ibig kaysa mga spiritual gifts? Pangalawa, anong totoong nangyari kapag naglilingkod tayo ng walang pag-ibig? At ang pangatlo, bakit ba napakahalaga ng motibo ng ating puso sa paglilingkod sa Panginoon? Atin nang bigyan pansin ang mga tanong na ito. Pastor Marvin? Pag tingnan natin dito, yung nakaraan nating na lesson, Pastor Jules, Pastor Edmar, diniscuss natin yung spiritual gifts. Pero tingnan nyo yung structure nung ginawa ni Pablo. Doon sa 12, spiritual gifts. Doon sa 14, itinuloy niya yung spiritual gifts. Pero nag-pause siya sa gitna eh. Yung pause siya sa gitna, diniscuss niya yung love. Oo. Para bang ito yung dalawang chapter ng spiritual gifts. Nag-pause siya doon sa 13 to bridge. To bridge the 2 spiritual gifts chapter. At yung bridge na yon, yung tinatawag na love. Oh, bakit mahalaga yung love? Tingnan natin, di ba? Doon may division, may competition, self-promotion, ano bang syun yun? Di ba? Pero sabi ni Pablo, my friend, stop it. Let's discuss love. Para bang gano'n ang ginawa ni Pablo. Kaya, tingnan natin, ano sinabi doon sa 13 verse 1, 2, 3?
Anong sabi doon? Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwagat, ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na anupat mapalipat ko ang mga bundok, datapwat wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig, ay walang pakikinabangin sa akin. Ito yung structure dito sa verse 1 to 3. Tuwing magtatapos si Pablo doon sa kanyang sulat, pag walang pag-ibig, pag walang pag-ibig, parang ini-emphasize niya na mayroon kang gift of prophecy, gift of tongues, ito, in-introduce na ito, pero sabi niya, wala ka namang pag-ibig. Anong pinagkaiba mo doon sa drum na maingay lang? Minsan ganun eh. Yung mga spiritual gifts, ang sinasabi ni Pablo, wag sanang itago. Yun ba yung taguan ba na yun ang covering? Yun ang covering mo para sa ganun, makaiwas ka sa pag-ibig. Sabi ni Pablo, mali, hindi ganon. Ang sinasabi ni Pablo, kaya yung tanong, bakit si Pablo ay inilagay niyang pag-ibig above spiritual gifts? Sinasabi doon, itong spiritual gifts ninyo, pag ginamit nyo ito, na mayroong pag-ibig, ang ibig sabihin niyan ay ipinapakita nyo rin yung pag-ibig ng Panginoon sa iba. Kaya diniscuss niya itong chapter 13 na ito yung love chapter in comparison with the spiritual gifts. Kaya sabi ni Pablo, yung bang value ng pag-ibig, mahalaga yun eh. Kasi yung value ng pag-ibig, pag wala yun, then what's the use of the spiritual gifts? Diniscuss niya, ito yung body, ito yung metaphor na ginamit niya eh. Ngayon, kaya ang sabi niya doon sa verse 3, kahit pakainin mo yung mahirap, ipasunog mo man yung katawan mo para bang martir. Pero above all those things na ginawa mo, at wala namang pag-ibig, it's useless. Kaya doon sa ating pinag-aralan natin ito, doon sa church, masigasig ka man, pero wala ka namang pag-ibig. Wala kabuluhan. Wala din. Yung mga iba nga, pag sa planning, napakagaling. Di ba? Pag sa discussion, napakagaling. Pero minsan, nakipag-ayaw-away naman. Nasaan yung pag-ibig? Kaya sinasabi ni Pablo, magiging genuine lang yan kung yung spiritual gifts mo, yung operator niya ay pag-ibig. At pag yun ay nakita, the Christian character, the Christian lifestyle, ay magiging appealing yung ministry na ginagawa ng bawat isa sa atin. Pero hindi yun appealing pag wala siyang pag-ibig. Kaya without love, ay, parang walang yun siya, hypocrite lang. Artista. Pakitang tao. Pakitang tao lang yan. Kaya maganda sabihin, ito yung spiritual gifts mo, ito yung Christian service mo, at mayroong pag-ibig, yun ang mission. Amen. Yun ang sinasabi niya. Kaya ito yung care group mo,
ito yung cared friends mo, yung cared families, then bakit mo ginagawa yon? Because first of all, you love God, at yung pag-ibig na yon, ipinapakita mo rin dito. Then, the relational dimension ay nagiging effective. Kaya hindi mahirap mag-Bible study. Man. Di ba? Praise the Lord. Napakasarap at napakainam na balik-balikan natin, mga kapatid. Doon sa ating talatang binasa kanina, doon sa verse 1, doon sa chapter 13, Pastor, pakiulit nga Kung doon sa Tagalog. ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y maging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. May binabanggit na larawan dito yung batingaw na umaalingaw-ngaw lamang. There is no rhyme, walang ritmo. Kumbaga kung tututuhanin natin, ang ritmo kasi ng pananaw natin bilang mga Kristiyano, lalo sa Iglesia ng Corinto, ay pag-ibig. Kanya nga, kung ating tinitignan yung tinatawag na spiritual gift, pagka sinabi nating gift ay yan ay handog. Ang nagbibigay ng handog o kaya ay isang gift sa isang tao, kung ito'y walang halaga, yung tinatawag na valueless, ay wala itong saysay. Kanya nga, ang halaga nito ay karapat-dapat ay nakatuon kung ito'y mahalaga naman sa isang halagang nabibilang. Subalit ito'y binibigay na walang pag-ibig, walang saysay. Subalit kung ito'y, sabihin natin, kakonting halaga, pero ibinigay ito na may pag-ibig, doon sa tumatanggap ay napakahalaga. Bakit? Kasi kung titingnan natin, ito'y naglalarawan, kaya nga sa title pa lang ng lesson, A Portrait of Love. Ito'y naglalarawan kasi nung mismong katangian ng ating Panginoong Diyos. Kaya napakaganda na malinaw na tingnan natin na ito'y nagpapatotoo. This is what we call evidence of spirituality. Kaya sabi ko nga, it is always the picture of God that is love. Kaya yun yung napakainam na balik-balikan natin. Yun yung tinatawag na pinapahalagahan sapagkat yung pag-ibig na yon ay out of the experience doon sa ginagawa natin ay naipakita sana lalo sa kapanahunan ni Pablo sa Iglesia ng Corinto ay ganun din ang gampanin natin sa ating panahon. Mangyari na nawa ito sa loob ng Iglesia. Kaya pag tignan natin, kaya ibinigay niya dito yung chapter 13. Kasi kung yun siya yung love. Nagpapakita, love removes an attitude that destroys unity. Tama. Di ba yun? Kasi pag hindi mo maliw isang tao, nagtatanim ka ng pagkahati-hati doon sa loob ng iglesia Kaya sinasabi ni Pablo dito, ito yung pag-ibig to show that you are a matured Christian. Amen. To show that you are concerned sa growth ng church. Hindi yung kaya nga inimpas na dito ito yung love. Yung love. It's a demonstration of how God love us. Ngayon, kung walang pag-ibig, babalik pa rin doon sa problem na may division, may schism, na nagpapataasan. Kasi walang love. Kaya sabi ni Pablo, pag yan ay may pag-ibig diyan, mabubunot ang pride. Mabubunot ang jealousy. Ano pang mabubunot? Ha? Ano pang may ibang mabubunot yan? Mabubunot yung mga hindi siya kanais-nais. Then eventually, love will reign. Yan ang sinasabi ni Pablo, Pastor Jules. Napakaganda yung mga sinasabi. At habang pinapakinggan ko ay napunta sa aking isipan yung aking nabasa na sinabi, paano mong sasabihing mahal mo ang Diyos na nakikita mo?
yung kapitbahay mo na, paano mo mahal, sinasabing mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita, yung kapitbahay mo na nakikita mo, hindi mo pa kayang mahalin. So, paano maniniwalang Diyos na mahal mo siya kung yung kapitbahay mo na nakikita mo, hindi mo siya kayang mahalin? Dito yung katotohanan na sinasabi that the most gifted individuals without love are worthless. So kahit na nandyan ng lahat sa'yo, kahit na ikaw ng pinakamagaling, nasa iyo yung mga lahat ng talento, kung wala namang pag-ibig, it is worthless, sabi, because God values character over charisma. Tama. So, mas pinapahalagahan pa rin ng Panginoong Diyos yung ating pinapakita na ugali kaysa yung pinapakita natin na mga kaloob na nasa sa atin, mga kapatid. Spiritual gifts are just tools, but love is the heart of the first person using it. So, yung mga spiritual gifts natin, sinabi na natin nung nakaraan na ito yung mga gamit na binigay ng Diyos upang mapatatag at mapalago ang iglesia, to edify the church of God. Ngunit the love is the heart. Ito yung heart na kung saan ay pwedeng gamitin ng bawat isa sa atin. Kanya't napakahalaga na ating titingnan na iyong pag-ibig ay siya sanang makita sa bawat nananampalataya sa iglesia at magmahalan ng bawat isa. Napakaganda yung ating nakikita mula rito sa aklat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Nung una ay ito'y parang aklat lamang na punong-puno ng problema, pero napakahalaga ng mga bagay na kung saan ay sinasabi dito, mga minamahal. Tayo tutungo na sa pangalawa na punto, love in action. Okay? Pagkatapos nating makita ang halaga ng pag-ibig, tandaan naman natin ito, ang pag-ibig ayon sa Biblia ay hindi lang basta nararamdaman, ito ay pinapakita sa pamagitan ng mga ugali at kilos na hango sa karakter ng ating Panginoong Jesucristo. So, kaibigan, bago na tayo magpatuloy, ay meron tayong mga dapat na tingnan na mga katanungan upang makita natin ang kahalagahan ng pangalawang punto nating pinapag-aralan, mga kapatid. Una, paano nga ba naiiba ang pag-ibig na itinuturo sa Biblia kumpara sa konsepto ng pag-ibig ng mundong ito? Pangalawa, bakit nga ba napakahalaga ng pagpapakumbaba para masabing tunay ang ating pag-ibig? So, sama-sama nating tuklasin ang mga sagot na ito mula sa ating mga guest na naririto ngayon. Pastor Marvin. Paano mo ipakita na yung love ay may action? Kasi yung pangalawang kwa natin ay love in action. Love in action. Dapat hindi lang per se na love, dapat may action. May verb. Tama ba yun? May verb ba May yun? action word. may action word. Now, pagtignan natin, itong text, from verses 4 to 6, pag-iba sa Pastor Jules. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi na naghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kaniyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay naasahan, lahat ay tinitiis. Pag titignan natin dito, sabi ni Pablo, mayroong 15 characteristic of love. Pag babaybayin mo isa sa'yo. Pero titingnan nga natin in 3 categories. Una natin tingnan natin doon, Pastor Jules, love
rejects pride. Yan. Paano dyan? Paano yun na-reject pride? Tignan natin doon sa verse 4, ang sabi doon, love does not envy. Ayan, yan yung una na nireject yung pride. Kasi kung wala kang pride, mayroon ka bang envious attitude, na naiinggit ka ba? Yun pala, pag yung taong mainggitin, Walang pag-ibig. walang pag-ibig, may pride pa. Yun. No, then, ang second doon ay, na rejects pride ay, love does not parade itself. Minsan pag hindi ka na makapaghintay, ibida mo na yung sarili mo. Kasi ito sabi doon, no, love does not parade itself. Ibig sabihin doon, there is boasting. Kaya maganda ito yung pag-ibig pala ay kinakailangan na hayaan mo na yung praises manggaling sa iba. Kaya mayroong tinatawag na I specialist. Alam mo yung I? hindi yung mata, hindi yung ako. AY, yung I ako. Puro ako. I specialist. Ako, kung hindi ako, wala yung church. Kung hindi ako, hindi nakapag-aral yan. Kung hindi ako, yan. Yan yung specialist. Is boasting. And the third there is does not seek its own. Kaya titingnan natin. Yun yung first category. Yung second category, love rejects selfishness. Ayan, tingnan na. Balikan natin. Yung verse 5. Hindi nag-uugaling mahalay. Hindi nag-uugaling mahalay. Ayan. Hindi Rudely. Sabi doon sa English Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Hindi Yeah. nayayamot. Hindi inaalumana ang masama. Kaya, hindi lang yun. Think no evil. Love, ang sabi doon, does not rudely, love does not behave rudely, love does not seek its own, love is not provoke. If titignan natin, kaya ito yung kategory na love rejects selfishness. Kaya ang pag-ibig on the opposite side, it should be, instead of selfishness, ang totoong pag-ibig ay selflessness. Kaya sinasabi ni Pablo dito, ano kayo ngayon? Sinasabi ni Pablo, dapat kinakailangan doon, it's not selfish, it's selfless. Then yung third category ay, ang sabi doon, thinks no evil. Wag mo pag mahal mo isang tao, huwag kang nag-isip ng masama sa kapwa mo. Paano kaya ako makabawi nito? Di ba may ganun na attitude? Subukan mo. Pag nag-sermon din ako, makarinig ka rin sa akin. Pero bang, ina-anticipate mo yon. Pero hindi yun. Yun yung love rejects sin. Not only that, ang sabi doon ay, does not rejoice in iniquity. Hindi nagagalak sa kalikuan. Hindi nagagalak sa kalikuan. Yun yung love. Kaya, pag titignan natin, ditong kategoring ito, ay love rejects pride, love rejects selfishness, then love rejects sin. Okay. So, ito yung Christian maturity. Kaya yung tanong ay, paano mo i-cultivate, paano mo practice yung patience at kindness doon sa daily relationship? Yan. Paano i-practice yun? Show love. Pagkita mo yung pag-ibig ng Panginoon, then we need to forgive rather than to keep records of wrong. Minsan kasi,
mas marami yung record natin, mas marami yung listahan natin ng sama ng loob kaysa yung listahan ng forgiveness. Di ba nangyayari yun, Pastor Jules? Kasi mas maraming nililista kaysa yung pagpapatawad. Amen. Ang nakita ko dito, Pastor, maganda yung ano kasi yung una kanina na talakayan, ito yung kahalagahan. Ito naman ngayon, yung kakaiba doon sa lahat. Kasi ito'y naglalarawan doon sa characterize ng pag-ibig. Kasi action na ito action na ito. Ang characterize ng pag-ibig, dalawang bagay yan. Nandun sa punto na isinaysay na kanina sa binasang talata na ating nabasa, magmula sa verses 4 to 6 yata yung binasa natin kanina. Kaya kung titingnan natin at ulit-ulitin natin yon, ay yung positive side na sinasabi niya, nandun na yung mga katangian na gustong ilarawan nung gagawin natin. At dun sa kabilang banda naman, andun rin yung katangian na huwag nating gagawin. Kaya kung titingnan natin ang ating lesson ngayong week na ito, si Pablo may nag-describe, may description siya kung gagawin natin yon. It is not just barely on emotional side. Kasi madali tayong nadadala pagka emosyon ang gumalaw ang nag-aari sa atin. Pag emosyon, nadadala tayo. Ang problema doon, pag nadadala tayo sa emosyon, gumagawa tayo doon sa mga negative na mga katangian ng tinatawag nating action. Pero pagka ang pinairal natin yung karakter, yung halimbawa at katulad ng katangian ng ating Panginoong Diyos, makita natin na we are on the right side. Kaya nga this world offer the negative, and yet ang Panginoon, He offers the positive, the action of what we call love. Kaya napakaganda na sa ating talakayan ay nakita na natin napaka-specific yung sinabi ni Pablo sa talata mula versikulo 4 hanggang sa 6. May mga negative, may mga positive. Ang kailangan nating tingnan ngayon, mga kapatid, ay yung naipapakita ba natin yung talagang katangian ng ating Panginoong Hesus sa tinatawag nating action ng ating pag-ibig. Kaya yun po yung aking nakitang pagsasalaysay sa ating topic na ito. Mula rito sa ating binabanggit na talakayan ay nakita ko kasi doon sa unang punto na sinasabi natin ay yung unang tanong, yung pagkakaiba ng pag-ibig na tinuturo ng Biblia at yung konsepto ng mundo. So merong dalawang dito yung world view ng love at yung biblical view ng love. Yung world view ng love ay yung love ay ng mundo ay based on feelings, pero yung biblical view ay based on the will. Yung worldview ng love ay self-centric, na sinabi ni Pastor kanina. Pero yung biblical view ay other-centric. Ang tinitingnan niya yung kapakanan ng iba. Yung worldly love ay transactional, pero yung biblical love ay unconditional. Kanya kung ating titignan, yung worldly love says, I love you if, I love you because. Yun yung sinasabi. May condition. May condition. Pero doon sa biblical love ay I love you anyway. Kanya sabi ni Sharon Cuneta, mahal kita maging sino ka man. Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo rito Dapat yun yung ating pagtingin. Yun yung ating nararamdaman na kung saan ay pinapakita sa bawat isa sa atin. Dahil yung sinabi na ni Pastor Marvin kanina, pride focuses on me, sa sarili, self-centric, yung rights mo, yung feelings mo. Paano na yung feelings ko, ganon. Yung recognition ko, ay hindi naman ako na-recognize. Yung nagbigay naman ako.
Yan yung mga nakikita natin eh. Pero kung merong humility na binabanggit niyo kanina, ito yung soil na kung saan yung genuine love ay mag-grow sa ating buhay, mga kapatid. So, tayo tutungo na sa pangatlo na punto natin pong pinapag-aralan. Ang pangatlo at panghuli ay love that endures. Napakaganda ito, mga kapatid. Dahil tinutukoy na ito kung paano ang ating pag-ibig. Ang ating pag-ibig ay hindi natatapos dahil ito ay nagmula sa puso ng Diyos at bahagi na ng kanyang kaharian na manatili magpakailanman ang pag-ibig. At upang masiyasat nating mabuti ang panghuling punto ay kailangan natin muling sagutin ang mga tanong na ito na ating pag-aralan. Una, anong ibig sabihin ni Pablo sa pariralang nakakakita sa pamagitan ng malabong salamin o seeing through a glass darkly? Yung pangalawa, bakit mas dakila ang pag-ibig kaysa sa pananampalataya at pag-asa? At ang pangatlo, paano binabago ng walang hanggang pag-ibig o yung eternal love ang pamumuhay ng isang Kristiyano sa kasalukuyan? Pastor Marvin. Maganda yung kwan, Pastor. Ulitin lang natin yung division ng ating lesson. Yung unang kanina, tinagnan natin ay love above gifts. Ito yung spiritual gifts. Pero spiritual gifts have no use pag walang pag-ibig. Then, nakita natin yung pangalawa, Love in action. love in action. Dapat ipakita mo yung ebidensya. Then, itong patlo ay love endures. Yung bang parang sinasabi mo, till death do us part. So, yun, di ba yan yung love endures. Love endures. Kaya, pag titignan natin, yung endurance ng love, it should be rooted in the love of God. Kasi pag yung endurance mo ay, yung love ay hindi rooted doon sa pag-ibig ng Panginoon, then sooner or later, yan ay ma-approach siya. Pero sabi naman, no, kaya ang sabi dito sa verse 8, anong sabi diyan? Verse 8, ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging mga hula ay mga tatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala, sapagkat nakakakilala tayo ng bahagya at nanguhula tayo ng bahagya. Okay, sabi dito ay love never fails. Ganda. Kaya yung prophecy, mga yan, kaya Magtatapos sila lahat. tatapos lang sila, pero yung pag-ibig, kaya sabi doon, part, pero yung ang unang tanong natin doon ay para bang seeing through a glass darkly, yung sa kanina doon, na it will vanish away. And we know in part, and we prophesy in part. Para bang blurred? Part lang. Part lang yan siya. Tingnan natin. Sa context dito, during their time, hindi kagaya ngayon na yung pagtumingin ka sa mirror, Kita mo talaga. kita mo talaga. Uray abot tiro pa. kahit butas na mo, kita mo dun eh. Pero during that time, sina Pablo, hindi ganun yung salamin nila eh. Blurred. Yung bang bronze or iron na kanilang Pinapakintab. Kinikis. pinakintab lang, pag tignan mo, blurred. Blurred. Hindi mo kuha yung tamang-tama talaga. Blurred. Blurred yon. Kaya ang sabi dito, huwag sanang ganon. When there is love, yung blurred, yung blurred ay dapat maging malinaw yan. Ang sinasabi ni Pablo, itong mga spiritual gifts, prophecy, mga ganyan yan ay mga blurred thing. But when there is love, it will never fail. Yun ang sinasabi niya. Kaya dapat
yung portrait of love na pinag-aralan natin is the portrait of the love of Jesus Christ that will endure forever. At kung tayo na bilang tagasunod ng Panginoon, that portrait of love should also endure as long as it is rooted doon sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Kaya wala kang ikabahala. Amen. Pero the moment that you will go away doon sa pag-ibig ng Panginoon, then yun yung tinatawag na is like a tinkling cymbals. Makariri. Parang maingay ka lang. Maingay. Maingay ka lang. Kasi hindi na genuine yung love. Ingay na lang ang mayroon. Okay. Ang nakita ko dito ay yung partiality kasi. Kagaya ng pagsasalaysay ni Pastor Marvin kanina, yung pananaw ay hindi gaanong maliwanag sapagkat nga doon sa description ni Pablo doon sa glass darkly. Basahin ko Doon sa talatang 12. verse 12. Sapagkat ngayon malabo tayong nakakakita sa isang salamin. Ngunit pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan. Ngayon nakikilala ko ng bahagya. Ngunit pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman ng pagkakilala sa akin. Okay, in the description nakita natin may partiality kasi kung minsan kapag hindi pa natin naunawa ang mas malaliman ang pag-ibig, nagkakaroon tayo ng judgment, kaya yun tinatawag na partial. Pero pagka maliwanag na nating naunawaan, that endures, nagtatagal ito, talagang walang hanggang pag-ibig ito. Kaya doon yung description natin ay complete na. Kasi pagka ang judgment natin nung una ay naging partial lang, pero pagka naunawaan natin na mas malalim, magiging kompleto ito, and this endures forever. Kanya nga, if we look into the other side, kaya nga sabi, yung kasing pag-ibig na ginagamit natin, probably, on some instance, ay kagaya din ng pag-alimbawa ni Pablo, then that seeing it through our eyes, makita sana natin sa pamamagitan ng ating mata. At yun ay nakita na natin sa unang bahagi, yung kahalagahan, at then sa pangalawang bahagi, yung talagang action na nakikita. Ngayon naman, it doesn't just merely on seeing it, figurative kasi yung dala nito minsan Kaya lang, kung makita natin na mas malaliman ito, ay yung realidad ay hindi ito it never ends, sabi niya. Hindi ito nagtatapos, kundi ito'y talagang hanggang sa siguro sa atin, sasabihin natin hanggang mamatay tayo. Pero ang pag-ibig naman ng ating Panginoong Diyos tungkol sa mga bagay ay nailalarawan dito sapagkat ito'y talagang it endures forever. Talagang nagtatagal. Napakainam po na ganun po ang pananaw natin sa ating. Amen. Kaya yung tanong na katlo doon ay, paano binabago ng walang hanggang pag-ibig ang pamumuhay ng ilang Kristiyano sa kasalukuyan? Papa, ano bang yung relationship doon sa pamumuhay ng isang mananampalataya? Si Pablo gumawa siya ng ilustrasyon verse 11. Ang Verse sabi 11, nang ako'y bata pa, ay nagsasalita kong gaya ng bata. Nagdaramdam ako gaya ng bata. Nag-iisip ako gaya ng bata. Ngayong maganap ang aking pagkatao, ay niwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Yun yung kanyang illustration niya. Kasi minsan, pag sabi ni Pablo, nung bata, talagang bata ako. Pero nung naging matured na ako, matured na rin ako. Minsan, Naisip bata. minsan kasi, ang edad ay mga matured na ang edad, pero ang isip, Bata pa rin. bata pa rin. Isip bata. Yun yung tinatawag na patandang paurong ba? Tumatandang paurong. Tumatandang paurong yan. Yun yung tumatandang paurong. Mahirap kasi yun Bakit dito? Minsan, tingnan mo, yung bata,
pag yung bata nag-away, mamaya, Wala na. Pati na. bati na. Sila. Pero pag yung matanda, Hanggang ang sa, nag-away, hanggang sa Tanim langit. ng kawayan yan. kung pwede pang iparating sa langit. kaya sabi doon, paano binabago ang walang hanggang pag-ibig sa pabuhay ng isang Kristiyano? Dapat yung maturity mo noon, nasusuka din doon sa pag-ibig. Kaya minsan kasi yun ang nangyayari. Kaya sabi ni Pablo, but when I became a man, I put away Childish things. childish things. Yan. Kaya, yung gano'n yun, yung maturity mo, gano'n yun. At yun pala, pag may edad ka na, at naghasik ka pa ng pagkahati-hati doon sa loob ng church, walang pag-ibig yun. Yun yung childish na sinasabi ni Pablo yon. Hindi pa niya naiwan yung batang isip at batang ano ba yon? Batang ugali. Pero dapat yung bata na ugali ng reconciliation, ngayon, mabati sila. Iyon sana. Yun sana Ang magkaroon. yun sana ang makuha doon. 'Di ba? Kaya sabi doon, now, kaya nga doon sa verse 13. Anong sabi doon, Pastor Jules? Natapwat niya yun na natili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Bakit nilalarawan ni Pablo na ang mananatili ay pag-ibig? Ngayon, ang problem doon sa Korinto. Ang problem doon sa Korinto, may division, may pataasan. Kaya sabi ni Pablo, pananampalataya, pag-asa, pero most of all, ang sabi niya, yung pag-ibig. Kasi pag iniibig mo yung kapatid, sabi ni Pablo, it will bring you until heaven. Kasi reconciled kayo, magre-reconcile. Pag ipag-away kayo, may reconciliation yon. Yun ang sinasabi ni Pablo. Kaya napaganda na isiningit ni Pablo itong chapter 13 na kung saan inilarawan niya yung klase ng pag-ibig ng bawat mananampalataya ay makita sa buhay nila. Amen. Napaganda na tingnan natin yung pagkahubog natin bilang mga Kristiyano, sapagkat tayo pa naman ay nag-aaral at natututo. Sana yung ating buhay spiritual dito pa lamang ay nahuhubog na tayo sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Ang nakita ko dito ay yung relationship natin kuminsan. Napaka tawag nito ay conditional natin. Kaya nga dun sa ating binabalik-balikan natin, yung illustration ni Pastor Jules kanina, mahal kita kung meron kang binibigay. Pero pag wala na yung kondisyon. Pero let's take a look on the relationship. Pinapalalim sana natin yung relasyon natin kasi this will shape us. Ito yung humuhubog sa atin. Kasi ito yung mas magandang at ito yung nagmo-motivate din sa atin para sa ministry natin. At saka makita natin na this love always eternal and that is perfect because of God. Yun po yung ating Amen. tatanawin. Itong ating tinitingnan na mas dakilang pag-ibig kaysa pananampalataya at pag-asa, nakita ko na dahil yung pananampalataya at pag-asa ay mayroong expiration. Pero yung pag-ibig ay walang expiration. Kanya sabi doon ay love never ends. This is the very atmosphere of heaven. Kahit doon sa langit ay nandun pa rin ang pag-ibig. Yung faith, it will turn to sight. Yung hope, it will turn to fulfillment. Hindi ka naman mag-hope for what you already have. Kapag nandyan na ang Panginoong Hesus, hindi ka na
pag-asa ang sinasabi mo dahil nandyan na yung pag-asa. Pero yung love, it never ends. Kanya, ang love allows you to practice today what you will be doing forever. So, dapat ito yung na-practice ng bawat isa sa atin. Kaibigan, bilang pagtatapos ng ating pag-aaral, ay napakaganda yung ating pinag-aralan eh. Para bagang ngayon ay tayo ay expert na ng love. So, iwanan ko po sa inyo ang mahalagang kaisipang ito. Sa mundong madalas na napagbabaligtad ang tunay na pag-ibig at emosyon lang, pinapakita sa atin ni Apostol Pablo ang totoong larawan ng pag-ibig Kristiyano. Ito ay walang pag-iimbot, matiisin, mapagpakumbaba, may pagtitiyaga at nakasentro kay Kristo. Maaring humanga ang mga tao sa ating mga espesyal na talento o sa ating mga spiritual gifts. Maaari tayong maging mas matalino at maaari nating maabot ang napakaraming tagumpay sa buhay. Pero tandaan natin, tanging ang pag-ibig lamang ang nagpapakita ng tunay na halaga ng katangian. Kanya nga't ang hamon sa bawat isa sa atin ngayon, sa lahat ng ating ginagawa, sa ating paglilingkod at sa ating pakikitungo sa ating kapwa, nangingibabaw sana ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. So, suriin natin ang ating mga puso at tayo ba ay naglilingkod ng may pag-ibig? Maraming salamat po at pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Bago tayo magtapos, makikinig muna tayo ng isang awit. Ay pagkatapos nito ay hilingin natin si Pastor Balido na sa panghuling panalangin. Ikaw ang aking pag-ibig, ikaw ang tanging lakas, panalangin ko't pagsamo, binigyan mo ng lunas, kasalanan ko, pinatawad mo't binigyan ako ng iyong kaligtasan. Sa pag-ibig na hindi ko maipaliwanag, ang pagmamahal mong tunay ay di ko masukat. Iyong pinagkaloob, buhay ng iyong anak lang ang tulad ko ay di mapahamak. Kabiguan ko sa buhay, ang siyang naging daan ng ang aking pamumuhay ay sa'yo ko ilaan. Paghihirap ko ay ginamit mo at ito'y iyong panawagan. Sa pag-ibig na hindi ko maipaliwanag, ang pagmamahal mong tunay ay di ko masukat. Iyong pinagkaloob, buhay ng iyong anak nang ang tulad ko ay di mapahamak. Ngayon ko lang napagtanto ang iyong pinupunto, na ako ay iniibig mo nang wagas sa totoo. Sa pag-ibig na hindi ko maipaliwanag, ang pagmamahal mong tunay ay di ko masukat. Iyong pinagkaloob, buhay ng iyong anak nang ang tulad ko ay di mapahamak.
sa pag-ibig na hindi ko maipaliwanag. Ang pagmamahal mong tunay ay di ko masukat. Iyong pinagkaloob, buhay ng iyong anak, nang ang tulad ko, nang ang tulad ko, nang ang tulad ko ay di mapahamak. Dakilang Diyos, salamat po sa paglalarawan ng iyong kadakilaan na umiibig sa amin. Ang aming kahilingan ay harinawa ang banal na Espiritu ay gumabay sa amin upang makita namin at maipakita at maipadama ang kahalagahan at kahulugan ng pag-ibig sa aming kapwa. Maging sa loob ng iglesia, bagaman may mga hidwaan at di pagkakaintindihan, pero maghari nawa ang pag-ibig, sapagkat ang pag-ibig ang siyang bumubuo upang maihanda kami sa buhay na walang hanggan. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat kaibigan sa pakikisama sa ating pag-aaral ng mga ginintuang salita ng ating Panginoong Diyos. Muli, inihikayat ka namin sa isang sunod na edisyon ng ating programang Oras ng Pag-aaral. Pagpalain ka nawa ng Panginoon.